Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi liligay sa NEP? Nako. Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Nako. Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. Nako, nag-iinit itong si Senator Loren Legarda dito sa video na to. Siguro ngayong mga panahon na to, malinaw na sa ating mga kababayan kung sino talaga ang gumugusto dyan sa mga insertion na yan. Partida, si Bogie D at itong si Mika Swansing ho ngayon ang nakaupo dyan sa House of Representatives bilang Speaker at na Committee on Appropriation Chairperson. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, isipin nyo na lang kung itong si Romualdez at itong si Saldico ang siga dyan sa BICAM na yan. Talaga kung kaya nilang brasuhin lahat ng senador kung sakaling yung dalawa na yon nung 19 Congress ang namumuno ngayong mga panahon na to. Kaya ho nilang nga kahit ayaw ng mga senador na to. Pagka sinabi ni Speaker, wala ho silang magagawa. Ngayon ho si Bogie D at itong si Mika Swansing, binabraso na ho nila mga senador. Nga dinadaan ho nila sa bilang, dinadaan ho nila sa boka, lalo na yung si Rufus Rodriguez. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, ngayong mga panahon na to, kahit pa paano, nagkaroon na ng imahe, nagkaroon na ng ideya ang ating mga kababayan kung ano nga bang nangyayari dyan sa BICAM na yan. Isipin nyo na lang ho mga kababayan kung walang video, kung walang live stream na nangyayari habang pinag-uusapan yung BICAM na yan. Madali ang pakiusapan kasi hindi ho sila nakikita ng sambayanan. Pagka sinabi nitong si Mika, nitong si Bogie o kung sino man ang nasa likod nitong dalawang unggoy na to na dapat ganito ang gawin sa budget ng DPWH dahil wala rin lamang nakakakita at sila lang ang nag-uusap-usap dyan, malamang sa malamang, hindi na ho natin nakita yung pagsasalita na yan nitong si Senator Loren Legarda. Pero bago yan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Mama Bing ha. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista kaugnay dito sa mga nangyayaring kabalbalan na to sa BICAM. Game! Na naman ang mga magnanakaw sa BICAM Committee. O mandar na naman ang mga magnanakaw sa BICAM Committee. Vice-cam, Vice-cam. Ng mga piling-pili ng mga congressmen at senador. Kung sino yung mga piling-piling tinutukoy nitong si Attorney Bing, sila din ho yung mga piling-piling congressman na pinampupronta nitong si Martin Romualdez. Noong siya pa ang siga-sigaan diyan sa BICAM na yan. Nung silang nung bati-bati pa sila, nung yung bagman nila na si Saldico talagang go na go sa lahat ng gusto nilang ipagawa, di ba? Ganun no by the way ngayong mga panahon na to, kala siguro nitong mga mainstream media na to, hindi natin napapansin. Yung issue nitong si Saldico, biglang humihina. Biglang yung intensity nung issue nitong si Saldico, talagang nakikita ho natin na hindi na ho ini-SS nitong mga mainstream media na to. Talagang yung masyadong obvious yung pagiging orchestrated ng kanilang galaw na tabunan yung issue nitong si Saldico. Meron na bang deal sa Malacanang at dito sa kampo ni Saldico? Okay, kakansilahin namin ang pasaporte pero behind the scene, nahahayaan lang natin bumaba ang emosyon, yung interes na sambay ng Pilipino dyan sa mga isiniwalat na yan ni Saldico. Hindi nyo ba pansin? Diba? Lahat na lang ho na pag-uusapan, pera lang itong si Saldico. Pera lang ang paghahanap dito kay Saldico. Nasaan na yung effort? Kay Tatay Digong, Pilipino na nga, pinatapon nyo sa dahig Netherlands, diba? Itong si Atty. Harry Roque, talagang Interpol kayo. Nasaan na itong si Saldico? Kayo na paghahalat. Ay, in-approve lang ng Senado 16 billion para sa farm to market roads. Mali. Farm to pocket road yan, Atty. Bing. Hindi na farm to market yan. Na DPWH, syempre, ang gagawa at magkukontrata. Pero, sa BICAM, dinoble. Naging 32.6 billion. Talagang nakakita na naman kayo ng bagong scam. Wala na nga flood control projects, pero meron namang farm to market roads. Mga magnanakaw kayo, mga walang hiya kayo.
booking kayo ni Congressman Lian Leviste. Alam mo, I expected more from Congresswoman Swansing. Ako, ang tanong nag-e-expect ba tayo dito kay Congresswoman Swansing? Hindi. Wala ko tayong ina-expect. Ano yan dikit yan sila nitong Sandro Marcos eh. Kaya walang mangyayari yan. Posible. Wala rin pala. Ito mga kababayan, punta na ho tayo dyan sa nangyaring bakbakan sa Senado kagabi. Yung pagtayo nitong si Senator Loren Legarda. Actually, siguro, tingin ko napanood nyo na tong video na to. Pero maiging pasadahan na ho natin na tayong lahat mapapanood natin itong pagsasalita na to nitong si Senator Loren Legarda. Game. Thank you. Madam Chair? Ano pa do ito eh? Senator Siga-siga Professor ako Diaz? dito eh. Thank you. Mr. Chairman, Madam Chair, Mindanao is the second largest island in the Philippines Anak ng with towa. 26 million population. If you will look at the Department of Transportation, there is no railway system in Mindanao. We can recall that during the time of President Duterte, there was already a feasibility study, everything was ready for phase 1 of the Mindanao railway system, which is from Tagum, Davao City, and then Digos. May we know the status of that because it was a very long project study. We spent so much for that, and may we know why. Tapos pinatigil lang ng mga adik. Kasi nga naman hindi sila kumita, hindi sila kikita, kaya kailangan ginipit nila yung nag-atrasa na yung mga magpa-fund doon sa phase 1 ng Mindanao Rail, di ba? Nag-atrasa na ho eh. Kasi walang katkong yung mga magnanakaw sa Malacanang. Di ba? Pina-review nila, nabuisit yung mga mag-i-invest. Ano nangyari? Alis. There has been no implementation of the first railway project in Mindanao. Because in Luzon, you can see here, there is a North Rail, there is Propose, wag ka magtanong sa Bicam. Tanungin mo yung mga adik sa Malacanang bakit naitigil yung phase 1 ng Mindanao Rail. Tanungin mo yung mga adik. a South Rail, Langyaman. there is an East Rail, there is a West Rail, no single inch of rail in Mindanao. According to the agency, to DOTR, the funder of Mindanao Rail backed out, or I think maybe backed out is the wrong term, but there was a mutual Back out. Umatras talaga. Kasi gustong pagkakitaan ng mga adik sa Malacanang, yung Mindanao Rail na yan. Pina-review nila lahat ng bidding, lahat ng anong gagawin ng mga, alis na kami, anak ng tokwa. Diba, bahala kayo dyan. Yung naging decision ng gumawa ng Mindanao Rail, dapat gagawa, yung mga funder, talagang napakagandang decision eh. Diba, tingnan nyo mga pangit. Kasi hindi na umpisa ng proyekto. Pero kung itong administrasyon na to, anak ng tokwa, baka bawat galaw nila kailangan merong lagay. Merong sang maletang pera, di ba? agreement not to pursue the loan program. This is according to the DOTR. But in 2025, they allocated 200 million for the Mindanao Rail project to continue the activities of Mindanao Rail. But of course, 200 million, hindi yung magkakasya to, no? So they're relying on another funder to come in to completely fund the Mindanao Rail. No? But that's still in the pipeline of the DOTR. Unfortunately, nawala po yung original funder. No? I believe it was China. No? It was China who was supposed to fund Mindanao Rail. So they're looking for Sayang naman. Dapat pala ika nga kahit papaano okay na yung Mindanao Rail na yan. Nakita nyo naman ho. Hindi naman siya inaano natin ng China dito. Yung i-donate, ayan, yung i-donate na bridge dyan sa Davao, di ba? Nakita nyo yung dinonate? Yung flagship project daw ng adik dyan sa Malacanang. Adik magnakaw di ba? Di sana kung ipinagpatuloy yan kahit pa paano ano ho yan Yang kawalan ng progreso, yung
pakiramdam mga kababayan natin sa Mindanao napag-iwanan sila, nakalimutan sila ng pamahalaan. Yan ho talaga nagiging ugat ng ika nga panghimagsik. Yung mga pagsama dyan sa mga makakaliwang mga walang kwentang makakaliwa, di ba? Yan ang isa sa mga dahilan. Yung gutom, di ba? Nakita nila puro progreso, nasa Luzon, nasa Visayas, tapos Mindanao, wala anong gagawin ng mga tao dyan. Kaya yan ang inumpisa ni Tatay Digong kasi gusto ko talagang tapusin yung insurgency kasi pagka nagkaroon na ng trend dyan, bibilis ang komersyo. Kahit pa paano yung mga kababayan natin dyan makikita nila, yung pamahalaan nandito na. Matakan nyo sa katagal-tagal ng panahon, wala man lamang isang trend sa Mindanao. Kahit saan ho kayo magpuntang bansa. Yung mga developing countries at natin karatig bansa natin. Punta kang Indonesia, punta kang Vietnam. Yung mga trend ho nila nasa bundok. Yung trend natin, meron nga pupugak-pugak naman. For other funders for that. Okay, juxtaposed with that is the Mindanao Railway System Part 2, Phase 2, which is really from San Luis Oriental to Cagayan de Oro to Laguindingan and then to Iligan. And maybe no, because the project study, 100 million, was already completed, and maybe know the status of that. Because then we have Pambira, gumastos na tayo sa feasibility study, pumastos na tayo sa napakaraming bagay para yan, para ma-implement o magkaroon ng ganyang klaseng proyekto sa Mindanao. Nung na-realize ng mga adik sa Malacanang na hindi sila kikita sa proyekto na, reviewin lahat ng bidding documents, reviewin yan kung sino nga nanghihingi ng pera. Gusto silang malagyan. Nung panahon ni Tatay Digong, wala lagayan na nangyari. Sabi siguro ng mga nag-bid, yung mga magpa-fund sa project, nananto nagdang administration, walang ganito walang gustong manghingi Hindi, ayaw na namin. Mga siraulo to mga nasa Malacanang na to, mga mukhang pera, sabi siguro. possible to railway so that, railway is always the cheapest form of transportation of goods and people. And maybe why there is nothing here yet about these two very important railway systems, which are good for 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? Mr. Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. No? Ito. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi liligay sa NEP? Nako. Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Nako. Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Kasi nga, bakit wala sa NEP para hindi sila mapagbintangan? Kung sakali man, kung ano man napagdesisyon sa BICAM na yan, at least mga congressman, mahirap ituro kung sino ang puro dulo ng kabalbalan. Pero kung nasa NEP yan, naku, wala kanyan yan. Yari, di ba? Ayun naman, madam, Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you, really. You're really saying the right thing. No, But it's true. Anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that, but if it's not in the NEP, what do we do, right? I also agree with Senator Ligarda and the chair. So therefore, I think Secretary Banoy Lopez is listening to us now. The suggestion of our senator is probably in the next cycle for 2027, we should be able to have that.
If I may add, after this, let's organize the oversight committee. Yan. So that we even, walang masama, we are consulted when they do their NEP. Masama ba yun? Hindi. Kasi lahat ng output natin, sabi natin, bakit ang DND puro infra, ba't kulang sa ganito? So, example yung DND, bakit ito, wala yung Mindanao Rail? Agree kami dyan. Yan. Ano mang priorities nila, di ba? Kaya hearing tayo ng hearing. Gawa tayo ng monthly oversight committee ng bicameral. Tanungin nyo yan, kaagad. Sang-ayon ako dyan. Tama naman ho yung mga puntong i-release nitong si Senator Legarda dito. Nakakatawa ba? Bakit sa BICAM? Bakit kayo singit na singit sa BICAM? Bakit hindi nyo ilagay sa NEP yan? Kung talagang prioridad yan. Tapos itong si Rufus Rodriguez, bidabidahan siya na kesyo talagang yung sentimiento niya para sa mga kababayan nating taga Mindanao. Urur! Noong ginulo ng administrasyon niya ang ano na yan, yung Mindanao Rail, di nga kayo nagsasalita eh. Di ba? Mga Duterte supporter, mga kababayan natin taga Mindanao ang nagsasalita dyan eh. Di ba? Silang galit na galit dyan. Bakit ipinatigil? Bakit? Dahil walang kumita? Bakit dahil hindi nabigyan ng SOP yung mga taga Malacanang? Iniisip po kasi nila, malaking project to, pwede nating iparibid to. Pwede pa rin tayong kumita dito. Yun o. Ang mga taga Malacanang, iniisip lang ho nila kung paano kumita. Ginawa ho nilang bakang gatasan ang buong pamahalaan. Lahat ho ng pwedeng pagkakakitaan, asukal, sibuyas, asukal, sibuyas, bigas, lahat ho ng pwedeng pagkakakitaan. Pinagkakakitaan ho nila ngayon sa Malacanang. Pambira, 6 na taon talagang sinulit nitong mga walang yung magnanakaw na to. Buong pamilya, puro kawatan. Anak ng Petrang Garabata. Anong sabi ni Saldico? Sinong boss? Sinong ika nga, sinong patron? Diyan sa mga kartel ng sibuyas, asukal. Diba? At saka bigas. Sinong patron nila? Kanino sila nagre-report? I agree again with Senator Legarda. So, in fact, in the budget hearing of the DOTR in the House, there was a commitment of Secretary Lopez that there will be a roadshow precisely to get funders for the two railway phase 1 and 2, so that we can already, once there is... May funder na kasi. Dapat imbestigahan nyo yan. Anong nangyari? Bakit tumatras yung funder? Anak ng tawa ngayon, maghanap na naman tayo ng funder. O papaulit-ulit lang yung cycle na yan sa mga susunod na panahon. Dapat kasi pagka nakalock na yan, hindi na pwedeng pakialaman yan. Kahit sinong administration pa, tuloy-tuloy na dapat yan. Foreign fund na nga eh. Meron na nga magpapautang eh. Di ba? Oh. Kasi hindi nga kumita yung mga adik, kaya kailangan itigil. Kaya kailangan gipitin, nanghihingi. Nung ayaw bigyan, nasabi siguro ng mga magpupondo dyan sa Mindanao Rail, ayoko na, ng tokwa, di pa tayo nag-uumpisa para kayong mga NPA. Di pa kami nag-uumpisa, nanghihingi na kagad kayo. Pambira. Is a roadshow and there is a funder, then that's the time we can include. So I would just like to seek the support of all the senators and all the congressmen that the oversight will be created, and we would wish that DOTR... Ang tatakaw ho sa pera, nakakaumay, anak ng toko. Ang tatakaw ho sa pera sa totoo lang. Di na ho sila nabusog. Bilyon. Trilyon na ho yung nasayang. 3 taon na sa bawat buhay ng isang Pilipino ang nasayang. Pero hindi pa rin ho sila kontento. Dito sa BICAM na to, nakita natin, hindi pa ho sila kontento sa perang nakurakot nila. Sa perang ilinagay nila sa malit, hindi pa ho sila kontento. Ano ho ba talaga? Ano ho bang magpapabusog dito sa mga politiko na to? Ano bang kailangan? Dapat pagka yung siyang congressman, 10 bilyon yun sa kanya, dapat dun sa kalaban niyang congressman, dapat maging 15 bilyon? Ganun ba? Hindi mauubos yan, anak ng tokas. Ayaw sa gusto nyo, talagang magpaparamihan kayo ng pera dyan. Alam niyo ba kahit magurgur na yung mga yan, yung sa tingin ko 10 henerasyon ng kanilang pamilya, hindi ho nila mauubos ang pera nila. Kung gagawin lang nila, di sila magsusugal, kakain, matutulog. Hindi na ho sila, magsugal. Nakanto ka, isang araw, madaling ubusin yan sa sugal. Diba? Pero yung normal na buhay, mag-aaral,
papasyal dito, uuwi, hindi mo mauubos ang bilyon na yan. Mag-aaral sila sa abroad. Di ba? Lalagay na sa tahimik yung pamilya nila, di na sila magpupolitika, di mauubos ang pera. Hindi mauubos ang pera nila. Hindi mo natin malaman gaano ba karaming pera ang sapat para dito sa mga tao na to. Di ba? Yung mga kababayan natin, yung simpleng magkaroon lang ng konting ipon, sapat na yun, okay na yan eh. Pero ito hindi na uipon to eh. Hindi pong ginto, pera, lahat na lang ho. Influence, nasa sa kanila ba? Hindi pa ata sila makatulog ng mahimbing tuwing gabi. Pambihira tong mga to. Baka hindi talaga sila natutulog dahil mga addict sila, di ba? Would really go into the roadshow for these two projects so that for the first time, Mindanao will have the two railway systems. So again, my thanks to Senator Gatchalian and Chairman Gatchalian and Chairman. Ngayon, pagka inumpisahan niya Mindanao Rail na yan o nagkaroon ng bagong pagtutulak para magkaroon ng ganyan, ibibida ni Marcos Jr. Ito Mindanao Rail, panahon ko yan. Si Raulo, panahon niya ni Tatay Digong nung hindi kayo nabigyan, tinigil nyo. Mika Swansing for taking this up, the possibility already of the DOTR probably in the budget of 2027 already include amounts once we have funders already for these two vital important projects for Mindanao, the railway system. Thank you. Baka meron nag-utos dito kay Rufus Rodriguez sa pwedeng pagkakitaan yan. Hindi na tayo makalusot doon sa mga mga program appropriation. Diyan tayo sa project na yan. So much, Chairman. Well, I Mr. will Chair? try to answer as much as I can, but there are a lot of information that the agency the agency can answer more appropriately. No? But I think as far as I know, it's a question of funder. No? Yun ang problema po. Yes, Mr. Mr. Chair. Chairman, Yes, Mr. Chairman. We'll recognize Senator Aimee first. Yes, And then- thank you very much. I think this has to do with the railways as well. I noticed two FAPs that have been reduced quite severely, both the Metro Manila Subway project at 45 billion under the NEP has been reduced under the Senate for 25 billion. In the same manner, the North-South Commuter Railway at 76 billion in the NEP has been reduced to 37. My question is, are the amounts indicated in the NEP the minimum payments for our counterpart? Yes, Senator Aimee. In fact, we received a letter dated December 1, 2025. Let me just read it. Considering the remaining unobligated funds under the current FAPs and in line with our urgent priorities of the national government to further boost economic growth and social equity, we would like to respectfully inform the Senate of the possibility of reclassifying 34 billion out of the total loan proceeds allocation in our fiscal year 2026 proposed budget to the unprogrammed appropriations to support various priorities of national government. This adjustment will ensure more efficient use of available resources and present a timely opportunity to put existing resources to work where they are needed most. And we were also looking at the utilization rate of these two projects. The average, for example, in 2024, the utilization rate of the North-South Commuter Railway is only 23%. And the Metro Manila Subway is only 17%, Mr. President, Senator Aimee. So definitely the amounts allocated are not being utilized. So that's why they sent us a letter so that we can consider this. Yes, the concern, of course, is that, firstly, the cost to the public has been measured many times by the World Bank, by JICA, and they run into billions every day, as well as, of course, the handling costs, because those are billions too. And finally, the reputational damage to the Philippines, because we don't pay our debts. So my problem is shunting the loan counterparts for foreign assisted projects towards the unprogrammed really
is not the solution. I think perhaps the solution is more efficient absorption and implementation of the projects. If we are at 23 and 17%, surely the solution is to renegotiate the loan and start from scratch rather than constantly paying handling costs and being indebted for who knows how much, immeasurable in terms of reputation. Actually, in the past 5 years, the North-South Commuter Railway, the average utilization is only 33%, and the Metro Manila Subway is only 36%. So the utilization remains very low for these two projects. However, the recommendation of the agency was to transfer it to unprogrammed funds because the unprogrammed funds normally comes in second quarter of the year, and that can be used to fund the two projects that were mentioned. Ganun pa man, hindi po solusyon yun. Kasi alam naman natin, Yes. kapag unprogram, ala-chamba yan. Hindi naman sigurado na may savings. Ano? Kaya't itong mga project na ito, inaasam-asam ng ating mga kababayan na hirap na sa traffic, lalo na ngayon, tag-ulan, plus Christmas pa, talaga naman oras-oras na nawawalda sa traffic. Ito na lang talaga ang solusyon. Sana maisip natin kung paano gagawin to dahil kailangan na talaga ang public transport dito sa Metro Manila at sa North-South commuter railway areas. So, yung pag-aawas at paglilipat ng budget sa unprogram para sa akin ay hindi tunay na solusyon. Yung ang program ho na later on pagpunta ho natin sa ang program, makikita ho natin na kumonti po yung mga items ho doon at dahil po kumonti, yung allocation po sa mga foreign assisted mas lumaki, no? So yun po ang ginawa ho natin para po magamit po yung program sa mga foreign assisted projects po. Opo, ipagpaumanin ninyo pero sa ganitong panahon na sunod-sunod ang bagyo, lindol at iba pa, talagang hindi ako maasa na marami po tayong savings. Although, syempre, kinikilala naman natin na malaki na ang binawas sa unprogram. Maraming salamat. Sir Chairman, Minority Leader Marcelino Lebanon. Madam Chair, thank you. I would like to go back to the earlier suggestion of Senator Legarda on creating a joint bicameral conference committee oversight committee so that we can exercise oversight monthly on the proposed budget and even go back to the expenditure of government. Napaka-importante po ito dahil kahit yung Mindanao Rail, hindi na naitutuloy, malaki ng ginasto natin. Mayroon din tayong Leyte-Samar Rail which will connect Luzon and Mindanao. Wala rin sa budget ngayon. Hindi natin alam. Kaya kung ayaw kong bitawan yung kanyang thoughts. Kaya, if it is proper, I would like to present a motion for the creation of the bicameral conference committee oversight committee, that joint oversight committee that we can even, if possible, include. I-ano nyo rin yan ha, i-livestream nyo rin yung oversight na yan ha. Pagka hindi na, malamang sa malamang, yung naka-live, pagka dyan sa oversight, dyan nila tayo tatrabahuhin. In the special provisions of this GAA. So move, Madam Chair. Senmin, if I may respond, perhaps this is, I would have to check if this is the proper forum for us to act on that motion. So we may, It can be added. we would still need to explore that if he would give me and Senator Win the time to explore the rules as of now as to which forum is the correct forum for that motion. In fact, I would suggest to Chair Mika to immediately create the Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures. This is a built-in oversight committee for the Committee on Finance and the Committee on Appropriations to conduct oversight on all the expenditures and, of course, those items that are not being spent as well. No? So we can constitute that early next year.
Yes, I would be very much supportive to convening that. We'll act on that motion, Maino, if you could give Senwin and I the opportunity to figure out the mechanics, the procedures that we would have to follow to convene the said joint oversight committee, joint between the House and the Senate. Gladly, Madam Chair. Yes, that is really a great idea. We want to exercise stronger oversight over the implementation of the 2026 budget and us convening that joint committee. Babantayan ho nila yung budget kung naibibigay yung SOP siguro. Kaya dyan sa, ang gagawin nila dyan sa BICAM oversight na yan, kung ito na, ibigay na ba yung SOP? O hindi pa, yan, ibigay nyo yan. Committee would actually do a big part in for us to be able to operationalize that. Wala ho. Kawawa. We'll get back to you po, Maino, and we'll get back, of course, to all of the BICAM Minority, bakit hindi tuloy ba? Minor. conferees as to the Ilang next letter step na forward hindi ko. as we convene that committee. Madam Chair. Representative Albert Garcia. Thank you, Madam Chair, Mr. Chair. In line with what Senator Amy was saying earlier, there was a JICA study way back 2017, if I'm not mistaken, where it says we're losing Pag nagsalita siya, tatalino nila, no? Para talagang para sa bayan, no? 3.5 billion pesos a day because of the inefficiencies of our economy. This is due to time wasted, traffic, pollution, productivity loss, work-life balance loss, and so on. So, 3.5 billion pesos a day. Ngayon po, gabi na, Mr. Chair, Madam Chair, we already lost 3.5 billion pesos. And if we will multiply this by 365 days, that will amount to 1.2 trillion pesos. And the study further says that by 2030, kung hindi ma-resolve yung problema ng congestion, it will escalate to 5.4 billion pesos. Para naman si Raulo tong congressman na to. Pambihira. Paano mareresolve? Ninanakaw nga yung pondo. Di ba? Hindi mareresolve yan. Eh. Puta ka sa Malacanang. Sabihan mo sila, bakit nyo ninanakaw yung pondo? Sabi ni Saldico. Tanungin mo yung dati mong speaker kung bakit pati pangalan niya nasasabit dito sa mga proyekto na to ng DPWH na di umano yung pondo, dinideliver sa kanya, sabi ni Zaldico. Walang aayos dyan, Brad. Anak ng tokwa, tumanda na lang kayo dyan sa pwesto nyo na yan. Kung saan congressman na to, iuwi nyo na, nakakaya yung congressman nyo. Pambira. Ba't mo i-raise? Anong point mo? Ba't mo i-raise siya ang ano na yan? Yung study na yan. Narinig na natin yan. Paulit-ulit na lang yan. Nalulugi ang ating bayan dahil dito sa napakalupit na traffic sa ating bansa. Nabaltaan na paulit-ulit. Pero hindi mo ba nakikita kung ano yung dahilan kung bakit ang hanggang sa ngayon, napakatindi ng traffic sa Pilipinas. Una sa lahat, korupsyon. Magnanakaw kayo dyan sa pamahalaan. Kayong lalakatin ko na kayo, mga walang niya kayo, mga inayupa kayo. Ay, meron palang matino. Nandiyan si VP, nandiyan si Sen Marcoleta, nandiyan si Senator Bato. Meron matino, pero karamihan sa inyo, puro magnanakaw kayo. Especially dyan sa BICAM na yan. Anak ng toko. Kung ako lang, no? Kung ako lang, meron lang akong, anak ng toko. Itong mga lahi nitong mga to, mga ano mga lahing magnanakaw. Diba? Mga walang niya kayo. Hindi ka, brad, yung kayo, karamihan sa inyo mga lahing magnanakaw. Times 365 days, that is 1.9 trillion pesos. Madam Chair, Mr. Chair, my dear colleagues. Yung trillion na yun, gano'ng kalaki na wala sa pera natin dahil sa pagnanakaw. Yun, pera na yun, ha? Hindi ka umiiyak. Yan kikitain pa lang, hindi pa nagawa. Pero nag-iiyak ka. Tanungin mo yung nawalang pera dahil sa mga maanumalyang flood control project. Kasi yung pera na yun, hindi pa lang mawawala. Yun, nawala na. Langya ka. That will totally Nababaduyan ako dito sa mga ganitong klaseng congressman. Yung pagka nagsalita, kala mo talagang para sa bayan, yung tipong
negate everything that we are discussing here easily. So, mas grabe pa to sa kahit anong delubyo na dumarating sa ating bansa. Mas grabe pa to sa kahit anong korupsyon na pinag-uusapan natin. This is times 100 times 1,000. Raulo, And it's ang grabe korupsyon. Ang punot dulo kung bakit ang bigat ng trapiko dahil korupsyon. Ngayon kung tatalon ka doon sa sinasabi mong grabe, kung hindi natin i-address yung korupsyon, si Raulo ka pala eh. Paano natin mariresolve yan kung mayroong korupsyon? Paggawa pa lang ng proyekto, di na magagawa o kung magawa man, substandard dahil sa korupsyon. Tapos gusto mo, resolbahin natin yan. Uwi ka sa inyo. Uwi ka sa inyo. Yakapin mo na lang asawa mo, anak ng toko, wala kang kwentang congressman. seems like hindi po natin nasusolusyonan. So, habang iniintay po natin yung mga flagship projects ng rail, ng subway, ng mga tulay that will give efficiency to this congestion, may item po tayo dito pagdating sa modernization ng ating public utility at yung service contracting or libreng sakay. May I suggest, Mr. Chair, Madam Chair, na dito po sa modernization, isama rin po natin, hindi lang sa land, but also sa maritime. Nang sa ganon, mas maging efficient at multimodal yung ating transportation. While waiting for the flagship projects, let's not forget, and Senator Loren is an expert on this, na we have natural infrastructure readily available for utilization. For example, the Pasig River, na nandyan na, kailangan lang natin i-utilize. Manila Bay, nandyan na, kailangan lang natin i-utilize. These are the less beaten path as opposed to the overly beaten path where we do our skyway, railway, subway. We build on top of each infrastructure. Ito po yung less beaten path which we can utilize immediately, natural infrastructure, na kapag i-combine lang natin yung land and maritime, pwede po natin mapakinabangan. So I suggest and I move that dun po sa modernization, aside from public land, we include maritime, transport, modernization, nang sa ganon, yung symbiotic relationship na ito will deflate the 3.5 billion pesos a day of losses kahit papano while waiting for the flagship projects to be completed. At the same time, dun po sa other item below the modernization, ito po yung contracting services or libreng sakay, which from the feedback of DOTR, 100% utilization po ito. Sana po malagyan natin ng pondo at masama rin po natin yung maritime passenger services. Nang sa ganon, with modernization and support to the passengers, ay ma-deflate po natin itong 3.5 billion pesos a day of losses in Metro Manila at makatulong po sa Visayas and Mindanao itong mahalagang proyekto na ito. So, with the indulgence of my colleagues, Ang cheap ng salita yung tipong lumalabas lang sa bunganga nila. Pero pagkalabas nila dyan sa bulwagan na yan, pag-uusapan nila kung paano na ng pagnanakawan ng sambayanan. Makakatulong. Anak ng toko, nagsitandaan na lang kayo. Pinalitan nyo na yung mga magulang nyo dyan sa House of Representative. O kung first timer ka man dito, wala akong pakialam. Yung mga sinamahan mo, karamihan, magnanakaw. I so move, Mr. Chair, Madam Chair. Salamat po. Ay, so move. Uwi! So move. Mr. Chair, may I, napakaganda ng sinabi ni Congressman Abet Garcia, hindi lang yung sa land, kundi ginagamit yung mga natural thoroughfares like lakes and rivers which are traversing the metropolis, really. But what is your motion? To approve? Is it a motion to convene the oversight or is it monetary? Is it an amendment to a monetary provision? Both, Madam Chair, kasi yung modernization only includes land. So I move that we include maritime for the modernization and for the servicing contract,
or yung libreng sakay, it only includes land. Isama na rin po natin yung maritime passenger services. Nang sa ganon, this will be complementary to each other and immediately help deflate the ballooning 3.5 billion pesos a day of losses. Wala tayong dagdag na amount kasi wala tayong pagkukunan. Sa So, only in the nomenclature. So, yung amount dito, it will cover, we agree. But if it's an additional amount, we don't know where we'll get it. yeah, sa ano po, sa modernization, the Senate's version is to the amount of 2.5 billion 2.5 billion 32 sa modernization po. Ang motion ko po is to include maritime sa modernization program. Now, below it, sa House version or sa HGAB version, sa service contracting, 1.3 billion po yung House version at wala po sa Senate. My motion is to include maritime passenger services nang sa ganon, masama pareho dito po sa dalawang programa. Thank you, Congressman Garcia. Thank you. Mr. Chair, I actually agree, and it's a very good suggestion. And I hope that first, I appreciate the House's reiteration of the convening of the Oversight Committee. But second, to also include in those provisions mentioned by Congressman Garcia, maritime. Yes. And I hope maritime can be understood as not just, not maritime open sea, but even inland rivers and Yes, bays. ferry services. Ferry yeah. services, yes. 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 I don't know what the others in the BICAM panel, but I agree with the suggestion. This is for public, the whole 1.3B is a realignment. So does that mean we will divide the funds for, but we don't know where? Maritime would be so broad. I agree with you in concept, but where do we, in what program? Because this is very specific. It's not my amendment. Whose amendment is it? May I request, the suggestion, I can see the benefit of the suggestion by Congressman Abbott, but may I suggest that the committee studies it, because the locally funded project is geared towards the public POV modernization program. So we need to consult the agency if they can also include maritime in that program. No, I'm not very sure if they can do that. They can integrate those programs, because I know the modernization is geared towards replacing the jeep and converting it into modern jeeps. No, so I'm not very sure if maritime can be included in that program. Okay. Mr. Chair, I consulted also Secretary Banoy on this, and he agrees kung mako-consider ng BICAM, they would welcome the program, Mr. Chair, Madam Chair. Ang tanong ko po siguro, one, we are creating a separate PAP for that because you're already adding maritime there. Ay na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Kung ano yung mga hindi lang napagkasunduan, yun lang ang pag-usapan. Pero gagawa ng mga bagong kabalbalan, tigilan nyo yan. Hayaan nyo yung executive na gumawa niyan. Kung meron kayong magandang suggestion during pagbalangkas ng National Expenditure Program, doon nyo ibigay sa kanila, pero kayong mag-iisip para sa trabaho ng executive. Anak ng toko. Maraming salamat ho mga kababayan. Kung gusto nyo i-raise yan sa mga kanya-kanyang plenaryo nyo, tapos committee level, patawag nyo yung mga alam ko pwede naman yan, di naman tayo mambabatas. Pero yung nakikita natin proseso, meron silang i-raise o trilyon na bilyon, trilyon sa isang taon nang nawawala sa sambay ng Pilipino dahil sa trapiko. Mr. Chair, magpatawag ka ng hearing diyan sa Committee on Ways and Means o kung ano man yung committee na yan, wala tayong pakialam.
Pero during BICAM, kung ano lang hindi napagkasunduan, yung mga nagko-conflict lang na po, tapos yung isa mag-agree na, I agree. Pabira, I agree. Diyan na ho nag-uumpisa ang kalokohan. Doon sa mga matatalinong congressman pagdating ng BICAM. Di ba? Nakita nyo? Hindi nila trabaho yan. Trabaho lang nila pagkasunduan nyo. Pero mag-isip ka ng panibagong isisingit na naman kung ano-ano dyan. Kabalbalan ho yan mga kababayan. So ano yan, cherry pick ho yung mga nakasama sa BICAM na yan, especially sa House of Representatives. Ika nga, pagka hindi tayo nakalusot dito sa isa na to, ito gagawin natin. Ganyan ang mga galawan ng mga walang ganyan. Malino natin Pilipinas.